taray, namalengke ako ng halaman ng bucket. Ayan, charing, ayan. O, diba, kahit 44 degrees, ay magkakape pa rin tayo mga beshi. Ayan, dahil coffee is life. Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan, so welcome kung saan sa channel na lahat kayo ay beautiful. Ayan, and of course, God bless po sa lahat na nanonood ng Everything Nice at Mitch Succulent Love, sa inyong pamilya, sa inyong mga friends, mga minamahal natin sa buhay. God bless po sa ating lahat. Ayan, so today, our topic ay what's my realization this summer, and which month is the best to buy succulent. So, ang tinutukoy ko po sa succulent is yung mga Echeveria, mga Pachyphytum. Nako, nilipad yung kulang buko. Ayan, baka bumagsak yung mga halaman. Ayan, so nakita nyo pala sa intro, kasi kakauwi lang namin. Tapos, ganun ko naabutan yung mga plans ko. So, ang haba kasi ng off ko 4 days. Yun, umalis kami. Tapos pagbalik ko, lagi na sila naka-bloom. Kung hindi mag-bloom, pumutok na. Ayan, pumutok na yung pinollinate ko. Ito po siya. Yan. Yung isa nandun sa arrangement, pumutok siya. Pag dun sa arrangement na yun, pag pumuputok sila, palaging nahuhulog sa lupa. Kaya ako nagbubungkal ng lupa. Wala naman yung topping sa sila, barak lang din yun eh. So, ganun yung kulay niya. So, pansin ko kapag may pukuryu, kulay brown yung seeds kapag ka black, pure lang siya kahit sa Astrophytum. May insect. Ayan. So, again, nagbebenta po ako ng mga seeds kung gusto niyo po. Andyan po yung aking Shopee link. Ayan, Milliard Shop. Ayan. So, ayun, nagko-close na sila. So, usually, ang mga Mirio, hapon yan nag-o-open. Pati naman Astro. So, mostly 1, 2 to 3, mga ganun. Tapos magko-close na sila. 5, ayan, 5, 6. Pero mag-o-open pa yan kapag ka nag-close na siya na maaga. Mag-open pa yan bukas. Yung mga Mirio. So, yung iba, pinipilit kong, pag nag-close na sila, pinipilit kong ibuka. Tapos, pinapollinate ko ulit. So, bago tayo magpunta sa topic natin, ayan, pakita ko lang sa inyo to. Mahulog niya. Ayan. So, congrats ako kasi napaghiwa-hiwalay ko na sila dahil walang pre-eber. Ayan. So, naawa na ako sa pat na yun, kaya pinaghiwa-hiwalay ko na sila. So, panoorin niyo po yung vlog niya. Accidentally nga na-upload eh. Syempre, binawi ko. Yan. So, ayan. Ang sarap ang hangin, diba? Papakuta na lang mahangin ngayon. Ako, makukulog yung kape ko. Yung aking crested na may sunog. So, lahat ba ng inyong mga succulent may sunog ngayon? Ay, wag mong ikahiya. Uso yan, friend. Ayan. So, nakakalungkot man ang sunugan ng success. Wala tayong magagawa because of the heat. Sobrang init. 44 degrees po dito. Dito po sa Muñoz, Nueva Ecija ang center of init. Binabalita po yan sa TV. At magkakaroon nga daw ng heat wave ngayong summer. So, better be magbaon kayo ng tubig nyo kahit saan kayo magpunta. Bumili kayo ng tumbler, tapos magbaon kayo ng tubig. Ang pag-inom ng tubig, i-hydrate ang sarili. Yan lang ang panlaban mo sa init ngayon. Kaya, ayun, magbaon ka na ng tumbler. Ayan. So, naka-ano pala tayo ngayon? Naka-bunny tayo ngayon. At naka-perfect siya sa damit ko. Ayan. So, yung topic natin ngayon, ano na yung realization nyo this summer? Kasi ako, ang realization ko this summer, kapag wala ka talagang greenhouse or
even sa rooftop usually, di ba? Yung mga rooftop yung ginagawang greenhouse ng mga person. So, kung wala ka talagang greenhouse, kawawa ang mga success mo this summer. They tend to burn. Ayan. So, meron ako nabasa, may nagtatanong kasi, ano daw mangyayari pag pinaaraw niya yung gym na niya? Tapos sabi nung isa, ay wag po, masusunog po. Ayun. So, sige, bilang naiungkat ko naman din, sabihin natin. So, again, kapag ang isang gym, no, gusto mong ipaaraw, ang mangyayari sa kanya ay tatlo. So, una, may iba yung kulay niya. Mas pwede siya mag-perfect bar. So, ang orange ay nagiging pink or red. Yung dilaw, nagiging red or pink. Ganon. So, ano pa? Yung pangalawa, lalaki yung gymno mo. Mas mabilis siyang lalaki. At mas kakapit yung ugat niya kapag nakaaraw siya at saka nakahangin. At pang-apat, mas magpa-flower sila. Ayun. So, paano po yung bagong tanim? Syempre, hindi ko naman po pwede ipaarawan. So, kung gusto mong paarawan, sasanayin mo. Every 2 hours. 7 to 9, 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 hanggang sa masanay na siya sa araw. Ayun. Kapag nilaban mo sa araw, siguraduhin mo munang well-rooted. Ako ha. Well-rooted best. Kasi pag pinaaraw mo yan ng hindi well-rooted, kukulubot yan. Kasi hindi niya kakayanin ang araw. Kasi hindi siya well-hydrated. Pag nilaban mo sa araw, kailangan well-hydrated ang gymno mo. Ayan. Kailangan well-hydrated ang gymno mo. So, ito yung mga nag-change color. So, dati yellow to. Perfect bar na siya, besh. Dati hindi. May kulang. Perfect bar na siya. From yellow tone to orange tone. So, ito oh. Ayan, nag-iba na din yung kulay niya. Hindi ko alam, nag-darker dati, pink and red siya. Ngayon, ma-dark na sila. Dark pink and red. Pink. Ano pa? Ang rainbow cactus, pag pinaaraw mo yan, mas lilitaw yung pink color niyan. At saka, pag ang rainbow cactus mo, baluktot, paarawan mo. Para dumiretso siya. Kagaya ito, nakapaling kukuto dati. Pero nung in-expose ko sa araw, ayan, umayos siya. Kung siya, brightly shaded, ikot-ikot niyan, pati sa succulent niyo kung nakabaluktot. Ito, ganyan na talaga tong mga grafted na to. Pero, in time, tatayo din to. Kailangan nang lagyan ng support. So, kapag binigla mo ang iyong gymno sa araw, yan ang mangyayari. Mag-i-scar. Pero, pag naalagaan mo to ng tama at napa-well-rooted mo, napa-well-hydrate mo, gaganda pa yan. Ang gym na maganda kapag botchog. Ang gym na kapag dehydrated, chararat. Ayan. So, meron ako dito mga chararat na gym no. Wait. So, ito yung chaka ko na gym no. Ay. So, dati ito ay orange to yellow. Ngayon, kulay pink na siya. So, ayan. Tingnan nyo. Diba? Fail yung kulay. Kulubot. Ayan. Inanat ko na to, bottom water. Nakalimutan ko nga actually eh. Buto hindi namatay. Nung tinanggal ko kasi masikip yung baso na pinaglagyan ko, natanggal to yung yeah. So, sabi ko nga, papalitan ko na yung soil na to, hindi ko pa magawa. Kasi kunwari, busy ako. Ayan. So, ito yung from 8 a.m. to 11 a.m. onwards. From 8 a.m. to 11 a.m. Ayan. So, nagpa-flower sila. Kapag may direct sun and regular waterings, ayan, magpa-flower sila at mabilis silang lumaki. So, dati, may maraming space yan dati. Ngayon, magre-repat na naman tayo pero wala pa akong time. Ayan. So, lagi mo tong diligan. Pag napa-well-rooted mo na sila, lagi mong diligan. Ayan. So, chubby yan. Pa-expand kasi ang laki ng gymno eh. Diba? Pa-expand. Pag lagi mong tinutubigan. Tapos, hindi ko alam kapag sa grow light eh. Hindi kasi ako nag-grow light. So, pag grow light,
parang maghapon din naka-open yung ano nyo, di ba? Grow light. So, mas mabagal kapag grow light. Kasi yung mga binilan ko ng seller, naka-grow light lang sila. Kaya din yung soil mix nila is masyadong drainable kasi naka-ano lang sila, grow light. So, ayun. Ibo ko. Yung mga binilan ko na seller na from grow light, upon exposing to sun is talagang bigla silang kumukulay. So again, gradually exposing to sun, kailangan nyo i-train yung gym niyo. Ayan. So, eto, nag-iba na din yung kulay nila, hindi ganyan yung kulay nila dati, and ayan, yung iba lumalabas yung nila, variegation, at kumakalat yung pagiging variegated nila. Ang bigat. So, meron pa ako doon, lagi naka-araw. So, tapatan ng araw nila ng 12, yung iba ko dito nasa rock kasi 11 AM onwards is nakakulambo. Okay naman. Tsaka, nung tinanggal ko sa kulambo yung isang gym na malaki is nag-flower buds naman siya. So, okay pala ka ako kahit na afternoon sunlight, magpa-flower pa rin sila. Kasi sa Saxis, kahit afternoon, hindi sila na-stress eh. Konti lang, ganun. Unlike kapag morning sunlight talaga, iba talaga yung stress nila. Tsaka kapag naka-UV, mas maganda yung pagkaka-stress nila. So, kung wala kang greenhouse, kagaya ko, ang mangyayari talaga ay masusunog ang succulent mo, or yung cactus mo, or yung gymno mo, or yung aso mo. Ayan. So, yun yung realization ko this summer na kung ilalaban mo yung gymno mo, kailangan hydrated. Kung inalaban mo sa araw, kailangan hydrated. Kung gusto mo lumaki, kailangan mo paarawan. Kung gusto mo mag-flower, kailangan mo paarawan. At saka regular waterings. Ano pang realization ko this summer? So, bumili ko ng mga bagong Saxis, and I thought this seller kasi right after unboxing, pagkatanim, di ba ang rules is 1 to 2 weeks mo hindi pa arawan. So, yung nabilin ko sa seller na yun, pinaarawan ko, okay naman, hindi nasunog. Pagkatanim ko, pinaarawan ko na, hindi siya nasunog. Dito ko nilagay. Tapos nung bumili ako ulit, nilagay ko dyan, nasunog. Ayun. So, sabi ko, tinanong ko sa seller, hindi ko yata natanong. Parang nasa isip ko, siguro binili niya lang yung succulent na yun sa farmer. Parang ganun. Kasi, nung bumili ko sa kanya ng minigosang, tsaka ng habit, as in tapat talaga sa araw agad pagkatanim. Hindi naman nasunog. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi niya kasi, yung araw daw kasi dito is, sa kanila, yung bubong niya is yung bubong na transparent, ganun. So, kaya maghapon sila sa araw. Kaya, hindi mo na iti-train yung succulent mo na introduce mo sa araw ng pakonti-konti kasi naobserbahan ko, maganda. Tsaka pagka outgrown, lumaki sa labas ng greenhouse at itibay sa lowland. Pero nung bumili ko, naisip ko, siguro binili niya lang sa farmer. Kaya, medyo pricey yung tinda niya. So, ganun. So, ayun, sa succulent, the best time na bumili ng Saxis is per months. Bakit? Kasi nga ngayong summer, nasusunog sila. Kahit na yung mga succulent mo dyan na permis na nandyan na dati, hindi nasusunog. Ngayon, nasusunog kasi nga, iba yung heat kapag summer. Mas mainit pa yan ng July. So, ayun. And then, some of my Saxis nasunog na nga din, which is dati hindi naman. Yung mga cotton panda ko, nasunog sila, which is dati, maghapon naman sila dyan. Ayun. And then, bakit mas maganda bumili ng Saxis ng bare months? Kasi, kapag bumili ka ng bare months, hindi na ganun kainit. Kahit ilagay mo yung succulent mo sa araw, hindi sila ganun masusunog. Ang maganda pa doon, pwede mong i-train yung succulent mo sa lowland na.
Kapag ngayon kasing summer, bumili ka ng sapatos tapos naarawan, maglalagas pa yan pag na-stress yan sa lugar mo. Kaya kailangan, sanayin mo sila sa environment mo, tapos sasanayin mo pa sa araw, ayun, ganon. Kapag bare months, at least nasasanay na sila, tsaka hindi sila mahihirapang mabuhay sa lugar mo kasi hindi ganon kainit na kagaya ngayon. So, at least, habang bare months, bumili ka, natitrain mo yung success mo sa lugar mo, sa araw mo, pagdating ng summer, medyo may laban sila. Unlike kapag ngayong summer, bumili ka, lusaw agad, sunog agad, ayun. So, yan lang yung tingin ko. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo. So, kung meron kayong violent reaction, edi mag-violent reaction kayo. Ayun. So, yun lang yung realization ko. And, yun yung tingin ko, the best way to buy succulent, which is the Echeveria, the Pachyphytum, Graptopetalum, is per months. Tapos, ititrain nyo na yan ng per months. Pagpasok ng summer, pack. Kaya nila at least, di ba? Pag ngayon talaga, naku, ang tsaka ng mga success ko ngayon, talagang yung iba na deads, nasira na naman kapag arrangement. May natitigok, may pumapangit, may nabubulok. So, ayun. So, ano pa, yun lang naman ang aking realization, and bumili na lang kayo ng the best sa lowland. Ayan, Ghosty, Purple Delight, Murasaki, Super Bomb, sino pa? Super Bomb, sino na to? Luella, yan, crested and yung hindi crested. Lolomi, ano na nga to? Lemon Rose, ano pa? Strawberry Ice, ano pa? The Mendoza, di ba? Sino pa? Ayan, yung mga flapjack. Ayan, flapjack. Sila dugong. Ayan. Sino pa? Aron Pay. Meron pa yung mga kaklase nila Ghosty. Si Aron Pay. Sino na nga to? Maviolet din. Basta. Crassula family. Cactus. Ayan. Ang cactus, hindi sila nasusunog kahit na anong gawin mo. Kahit na expose mo sila dyan. Ang super kabuto na astro, hindi rin matibay sila sa araw kasi siguro meron silang puti-puti. Ang mga cristata, ayan. Maganda din ang mga cristata. So, sino pa? Monroe din, mabait sa lowland. Tumingin. Sang-A, Lola, White One, sino nga to? Laila Sina, Marilyn, ayan, mga mababait sa lowland. Echeveria Mendoza, ayan, so sino pa? Lawi Prills, ayan. Si Prills, ang mga kulot set, si Thanos medyo nag-inarts yun sa akin kasi ang konti lang ng dahon, they tend na ang lakas nilang sa tubig. So, siguro pag bumili ng Thanos, dapat nakahiwalay ng pot. Kasi, nakaano sa akin di ba? Pinagsama-sama ko yung mga curly sa isang arrangement, and then, siguro hindi sapat yung tubig or what. So, ayun, namatay yung Thanos ko. Sino pa ba? Tapos yung Madiba drops ko nasunog din. Kaya, ano pa? Tapos, yung iba kong saxis, may mga aning talaga yung succulent na yan. Kapag nandito sila, matagal na panahon, tapos nilipat mo sa lilim, tapos nagtubig ka, same way na ng pagtutubig mo, nag-i-inerte sila, nabubulok sila, nagrarat sila, hindi ko alam kung bakit. So, yan yung position na dapat hindi mo sila galawin. So, I have 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. I have 8 pots, 9, 10. 10 pots na nilinis ko na. So, mga namatayan ng saxis. Ayun. Meron naman akong gym, no? Ayan. So, sadly, the saxis talaga nag-iiwan sa lowland, unlike the gym mo. Problema mo, mag-repat. Ang dami kong i-repat. Pati yung mga astro, ang dami ko ding i-repat.
Buti nga nakapag-repat ako na Astro, so abangan nyo yan. And ayun, so that's my realization. Hopefully nakatulong sa inyo yung tips ko. And ayun, so thank you for watching at Everything Nice at Page. Sorry mahaba yung chismis ko. But I'm sure very informative naman yung chika ko sa inyo. Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Page. Succulent Love. This is your nurse, Tita Say. God bless po at lagi mag-ingat.